So ang ating pag-aaralan po ngayon ay makita natin sa Gawa chapter 17. Ayan, Gawa chapter 17 verse verse 26. Okay. Thank you. Ayan. 26 to 31. Ayan. Kung nariyan na po kayo, sundan po nyo ako. Okay? 26, sabi po dito. Ayan. 26. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga ay mga anak niya. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato napawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito ay buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang buhayin o muli niyang binuhay ang taong iyon. Tayo po ay yumuko at tayo po muna ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat o Diyos sa binibigay mong pagkakataon na kami makapagpuri, sumamba sa iyo, makapaglingkod sa iyo. Ama, salamat din po sa buhay kalakasan na binibigay mo sa amin. At Ama, maging yung buhay na pinahira mo sa amin. Tulungan mo po kami na laging makasunod sa iyo. At sa pagkakataong ito, buksan mo ang aming mga puso at kaisipan. Bigyan mo kami ng bukas at tengang at matang espiritual. Marinig ka namin, makita ka namin. At Panginoon, gamitin mo lang po ako na iyong lingkod. Tulungan mo ako at bigyan ng karunungan, kalakasan na aking lupang katawan at higit sa lahat, O Diyos, Ama, yung aking tamang pananalita, tamang kaisipan at tamang puso at taligay mo po sa akin. Ama, basbasa mo po kami lahat. Marami pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon kasi nga po ay saklat po ng mga ngaral. Ayan. Okay. Sa aklat ng mga ngaral, mababasa po natin yung sinabi dito, aklat ng mga ngaral. So, basahin ko lang po muna sa inyo. Madalas ay ito po yung naiano po natin sa mga namatayanan para maunawaan nila na kalooban ng Diyos, ano po yung nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lang mga kapatid, minsan po, ay may pagkakataon na tayong mga tao dahil nga po sa kakulangan ng kaalaman at focus po sa buhay spiritual, kaya marami po minsan ay nagkakamali, minsan yung kaisipan po natin o yung kaisipan bilang tao, kahit na tayo manampalataya, minsan nagkakaroon po ng, hindi ko po sinasabing pagwawala, kundi pagbabago. At minsan ay nga po ang problema, kasi nangyari din po yan sa Biblia, sa New Testament, na kahit na po sa iglesia, nakakaroon po ng pagkawatak-watak. O
o pagkabahabahagi. Dahil nga po doon sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo. Lagi tayo tumutok sa Panginoon. Kung merong tayo naguguluhan tayo at nakita tayong mali, panalangin po natin. Yun po kasi makakatulong sa atin kasi po lahat naman tayo dito ay hindi po permanente. Panandalian lamang. Kakaya ko po, hindi ko po masasabi na ako po forever makikita niyo dito. Baka po hindi ko po alam, di ba? Na bukas makalawa o ilan pa hindi na tayo magkita dahil kuhanin na ako ni Lord. Kasi dapat po ay naunawa natin ang lahat ng bagay. Kasi pag naunawa mo ang lahat ng bagay, una, mag-iingat ka, di ba? Kung alam mo na ang kalooban ng Panginoon, nakapokus ka sa Kanya, may tinakda siya, matatanggap mo ang maraming bagay. Hindi ka malulungkot di ba? Ano man ang dumating sa buhay mo. Pagsubok man yan. So nakasulat lagi sa Bible yan Lahat ng mananampalataya darating sa pagsubok. Kaya pag dumating ang pagsubok, hindi ka po dapat nagwawala o nagre-react ng mali o yung parang nagre-reklamo tayo sa Diyos. Manapa, check-in natin ang ating sarili, ito nga ba ay pagsubok o baka ito po ay pagpalo? Kasi yung pagpalo, bahagi po yun, nakasulat din sa Bible na papaluin niya ang kanyang minamahal na anak. Kaya nga po, lahat po ng katanungan natin sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, may tugon po ang Panginoon. Kaya lang po ay ipapaunawa ito sa atin ng Diyos na madali kung tayo po ay nakapokus sa Kanya. Ang problema nga po ngayon, ang pagkakaiba po natin, iba po kasi ang ating kinalakihan, iba-ibang kasipan natin at iba-iba ang problema kinakaharap natin ngayon. Opo, alam ko po na bawat isa atin ay mayroong mabibigat na pasanin, problema sa buhay. Kaya lang po mga kapatid, hindi po makakatulong yung tayo po ay, sabi natin, tayo po ay magmukmok sa ating sarili. Kaya po, mahirap naman na pilitin po natin yung dumaranas po ng mga kalungkutan sa buhay. Kaya nga po, sabi sa Bible, kayong malalakas, kayong pinapatnubayan ng Banal Espiritu, ang umaliw, ang tumulong. Kaya nga po mga kapatid, kaya po tayo kapatid. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid mo yan. Ibang tatay niyan ibang nanay niyan, hindi kapatid mo yan sa Panginoon. Kaya nga po meron tayong magpaalalahanan, araw-araw magtulungan. Ayan po, napakahalaga yan. At sabi nga po na Aklat ng Mga Aral, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ayan po, ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay. So, ang dami po, panahon ng kalungkutan, panahon ng So, nandito po ang lahat ng panahon. Kaya lang mga kapatid, sana po basahin nyo to as assignment sa inyo. Kasi minsan po, dumidepende na lang tayo doon dito yung minsan Sunday, doon na lang ako makikinig, magbabasa ng Bible. Pero actually, ito po ay pinakita ko lang po sa inyo. Kasi po para ma-remind po tayo na ang buhay po natin ay napakahalaga. Opo, kasi meron tayong task o meron tayong dapat gagawin. Ano po? At ano ba yung gagawin ko? Kung alam mo ang Bible na itinakda para sa iyo, magtatagumpay ka at marami kang magagawa. Kasi ang pagtatagumpay po, hindi ba yung pag na-accomplish mo na kung ano yung iligay sa iyong lakarin ng Diyos, di ba? Tama. Halimbawa, ako manager, tapos hindi ba, isang kabigatan sa akin at hindi ako magtatagumpay kung magulo yung aking kumpanya, di ba, na pinangungunahan. Kaya nga mahirap po na sabihin natin, Kristiyano tayo, ay sa sarili natin magulo tayo, hindi pa tayo tagumpay. Tapos isip natin, hindi tayo makapokus kay Lord kasi nga sa dala ng ating kinakaharap na problema. Kaya nga mga kapatid, balansin po natin, kaya nga sabi nga mayroong proper biblical balance. O wag po natin ikumpara yung buhay natin doon sa Biblia. Ang nangyayari sa buhay natin dito, una, problema po yan ng maraming tao. Tayo po ay bunga ng kasalanan ng marami. Nagkasala tayo dahil hindi tayo talaga makasalanan. Nagkasala tayo dahil bunga ito ng kasalanan ng iba. Di ba? So yung kasalanan po kasi napaprocess po yan sa isip at puso ng tao. Yung narinig natin, yung naranasan natin, yan ay nakatanim dito.
Tsaka doon sa psyche, naalala natin. Sino sa inyo nakakaalala ng nangyari sa kanya nung batang-bata pa siya, di ba? Ako, ang dami kong alaala. Nandito lang yan sa psyche. At sabi nga ng mga psyche. Mayroong mga memory tayo na hindi po natin makakalimutan. Kaya lang, ang kagandahan ay mayroong Diyos na tutulong sa atin. At ngayon nga po, sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng Holy Spirit. Kasi po, ang Biblia, sabi nga po, ay mahirap maunawaan ng mga taong hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ. Dahil ang pagtanggap kay Jesus Christ sa pagtanggap ng Holy Spirit, kaya nga po meron kang kasama sa puso mo, yun po yung born again experience. Kaya pag nabasa ka ng Bible ngayon, may tinakdaan Diyos ng lahat ng panahon, sa lahat ng bagay dito sa mundo, maunawaan mo na ngayon. Diba? Opo, maunawaan mo na ngayon. Unti-unti at dumating man sa iyo ang mahigpit na pagsubok, problema, tayo po, maunawaan natin yan. Kaya lang mga kapatid, isang katotohanan po na maunawaan po natin, sabi nga na Apostol Pablo, hindi tayo tinawag ng Diyos para lang po maging masaya sa lahat ng bagay, kundi maging sa pagtitiis din po. Hindi po yung walang pera, walang makain. Kasi nga po yung mga pangyayari. May mga kasalanang hindi mo naman ikaw ang gumawa, pero nadadala tayo, di ba? Na-impluwensyahan tayo. Kaya nga po, napakahalaga yon na tayo ngayon na nakakilala sa Panginoon. So maging firm, maging tayo po ay maging matatag sa pananampalataya. So yan po ang magdadala lang sa atin sa tunay na pagtatagumpay na yung appointed time ng God, ito po ay mauunawaan natin. At higit sa lahat, ito magdadala sa atin sa tunay na pagtatagumpay. Actually, ay kung dumating na pumuti na ang buhok nyo, di ba? So, sabi nga sa Bible, ang puting buhok ay putong ng karangalan, di ba? Karangalan sa tao. Paano kung pumuti ang buhok mo, wala ka namang ginawa kay Lord, di ba? Ang hirap, di ba? So, kaya kung yung mga salita po na yon ay kung yung buhay mo, ginamit mo. Opo, ginamit mo para sa paglilingkod kay Lord. Kasi yung pag-aayos ng pamilya mo, kung ikaw ay magulang, yung mga anak mo, inaayos mo ba? Kayong mga anak, yung mga magulang ba nyo, talagang iginalang nyo at minahal nyo habang sila nabubuhay. O di man ay pinatawad nyo, nagpatawad kayo sa kanila. Kasi nga po ako, nagkaroon ng hatred sa tatay ko, sa nanay ko, kasi lumaki kami, lagi sila nag-aaway, although na kami ay religyoso, di ba, magulo buhay namin. Nagkaroon ako ng hatred, kaya tapos ang epekto nyo sa akin, alam nyo, nagkaroon ako ng impurity complex. Ayokong, may naglalaro sa amin, nag-basketball, naglalaro ng ping-pong, gusto kong manood, hiyang-hiya ako, lagi lang ako nakasaloob ng bahay. Kaya ang barkada ko malalayo, kalumpit, kaya nung naging high school ako, dami kong barkada, kung saan ako nakakarating, Hagunoy, Pombong, kung saan. Meron din sa baryo namin malalayo ang aking barkada, doon sa kanto, doon sa ayoko sa tabi ng bahay namin kasi parang iniisip ko, kilala kami. Nahihiya ako. Ganun po ako. No, nagkaroon ako ng impurity complex at naging mahina ang loob ko. Opo, mahina ang loob ko at loner ako. Kaya nga lang po ay sa biyaya ng Panginoon, siguro, ay dahil nga ito yung tinakda sa akin ng Panginoon. Alam nyo, nung makakilala ko sa Panginoon, yun po, doon ako nabago. At isa pa, dati wala akong pakialam sa tao at gusto ko lagi ako nag-iisa. Pero ngayon, pagharap ko sa tao, marami akong nasasabi. Hindi ko po sinasabi sa inyo na marunong ako. Hindi po. Dahil sa puso ko lang po, inahanda ko ang sarili ko. Gusto kong paggamit kay Lord. Kahit ano po mangyari. Kahit po sabihin niya, Pastor, pwede ba ngayon? Kaya nga po, walang problema po. Magsabi lang po kayo. Pero hindi ko sinasabi na napakahusay ko. Hindi po. Mahusay si Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi makakalimutin ako. Minsan bulol nga ako, di ba? Mahirap ako magsalita. Pero alam niyo, pagtayo ko sa harapan ng tao, ang dami ko nasasabi at minsan uwi ako, masayang-masaya ako. Bakit? Bakit? Dahil katulad ni Pablo, sabi nga, habang nagtuturo ka, habang nagpapahay ka ng salita ng Diyos, ikaw rin na natuturuan. Kasi po, yung banal na Espiritu na nasa atin,
maintindihan po nyo, may ginagawa siya sa loob mo. Ayan. Kaya makakaya mo ang maraming bagay. Huwag mo sabihin, hindi ko kaya. Kaya mong tumayo sa pulpito. Kaya lang hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon. Bakit po? Kasi may hinahanap ang Diyos. Meron pong hinahanap ang Diyos. Kaya lang, babalik ko po sa ating teksto, napakahalaga na maintindihan mo, merong in-appoint na time ang God para sa iyo. Baka ito na yung panahon na narito ka sa loob na ito para matuto ka, para paglabas mo sa lugar na ito, isa kang ambassador of God ng Panginoon. Alam mo yung ambassador? Siya yung nagpo-promote ng kanyang, di ba, ng kanyang bansa, di ba, nagpapakilala kung sino kanyang bansa, di ba? At nagpapahayag ng kanyang ng mga mensahe ng kanyang presidente, di ba? O nung gustuhin ng kanyang presidente o gagawin ng presidente. Di ba? Yung relasyon sa bansang iyon. So tayo po yung mga ambassador of God. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Ambassador ka pala? Tanong mo nga. Ayan. Ang ibig sabihin, may katungkulan po tayo. Okay. Kaya mapakahalaga po yun. Ang pamagat po ng ating pag-usapan ay appointed time of God. Ang itinakdang panahon ng Diyos. Merong itinakdang panahon ng Diyos sa mga tao. Una, itinakda sa mga tao ang kanyang hangganan. Ayan po. Itinakda sa mga tao ang kanyang hangganan. Ito po yung kamatayan. Nung ako po ay bata pa sa panampalataya, hindi ko po makalimutan yun kasi yung pastor na yon ay kaya sabi may tatlong bagay na hindi natin pwedeng maiwasan. Sabi ko, ano kaya yun? Naging curious ako eh. Tapos, simple lang, sinabi niya, yung pagtanda, di ba? Siyempre, sino sa inyo? Si Sister Elvie, matanda na yan. Nagdagdagan na naman na ngayon. Di ba? So, yung pagtanda, pangalawa, yung pagkakasakit. Pangatlo, kamatayan. Hindi natin maiwasan yan. Bakit? Itinakda yan ng Diyos. Sabi nga doon sa ating teksto, napakahalaga po, na maintindihan natin. Okay? Ang sayo po doon ay itinakda, inilikha ng Diyos, sa paglikha ng Diyos sa mga tao, ginawa niya ang lahat ang tao, hiningahan, bigyan ng buhay, at binigyan siya ng hangganan at ng panahon. Actually, sa salin po dito, binigyan sila ng hangganan at panahon. Yung hangganan, binigyan sila ng titirhan kung saan sila titira. Kaya magpasalamat ka ngayon. Sabi mo, sa tabi mo, salamat naging Pilipino ako. Sabi mo sa katabi mo, salamat naging Pilipino ako. Kasi kung ikaw ay Hapon, nandito, hindi ka naman maintindihan. Di ba, nagsalita ako, Hapon ako dito. Salita ako ng Hapon, pero Tagalog kayo, naintindihan niyo. Paano tayo magkakaintindihan, di ba? So, may hangganan. Yung mga Hapon, doon lang sila sa Hapon. Yung mga Pilipino, dito lang yan, di ba? Kaya nga napakahalaga na, pero yung pong panahon, kasama rin po na binigay ng hangganan ng Diyos sa buhay natin, yung pong buhay natin dito ay pansamantala lamang. Opo, hindi po yan magtatagal. Hindi ko lang alam kung kailan, Pero ang buhay po ng tao ngayon, ayon sa survey, ang pinakamahabang buhay po ng tao ngayon ay yung dumating ka ng 70. Pero biblical po, sinasabi 70 po hanggang 80 kung ikaw po ay malakas ang katawan mo. Pero doon po sa pagkakasal ng tao sa Genesis, sabi nga ni Yahweh, hanggang 120 ang buhay ng tao. Kaya nga po merong millennial people, di ba? Yung merong bansa po pa talaga na 100. Kita po yung kanilang mukha na talagang siguro yung sabihin nyo niya, hindi naman naagnas. Yung kulubot na parang matandang, di ba? Nakakita na kayo ng mga kahoy na matatanda na naiwas sa gubat, na naputol, parang na lumalabas na yung mga hilat siya. Ganun. Parang gano'n eh. Nakita sa TV. Meron palang gano'n. Sa YouTube pala. Okay.
na ano ko yun po yung may bansa pa lang ganon. Tapos ayon sa survey, siguro biyaya po yun. Biyaya po yun ng Diyos sa kanila. Kaya nga po napakahalaga na kung tayo hahaba ang ating buhay, so mahaba pang ating buhay dito, magpasalamat tayo sa Diyos every time na tayo po magbe-birthday. Huwag kang maging masaya dahil may handa o wala. Maging masaya ka dahil buhay ka. Pangalawa lang naman yung handa. Opo. Kaya lang, siyempre, yun ang kultura natin. Pag walang handa, malungkot. Naku, malungkot ang birthday ko ngayon. Paano ka harap sa Diyos kung ganun ka? Di ba? Kailangan magpasalamat ka muna bago ka magreklamo, Lord, birthday ko po ngayon, pero wala kaming handa. Di ba? O malay mo. Malayin po nyo. Okay? Kaya yun po, sabi nga po sa Hebreo chapter 9, verse 27, ito po. Kaya maintindihan po natin, mayroong mga teaching po tayo, sana po, lalo na sa mga baguhan, maintindihan po natin yung katuruan na tinuturo po sa Biblia, na itinuturo po sa lugar na ito. So lahat naman po ng church tinuturo po ito. Ito po, 9:27 ng Hebreo. Ayan po. Okay, kung nariyan na po kayo, basahin ko lang po sa inyo. So, Hebreo 9:27. Sabi po dito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Tuloy ko po 28. Gayun din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So minsan lang po, inapoint po sa tao na minsan lamang mamatay. Ayan po. Minsan lamang mamatay sa laman. Kaya napakahalaga, ulitin ko po, yung moment na kayo po ay kasama pa nyo yung inyong mga mahal sa buhay, sana ma-enjoy po nyo. Sana ma-resolve po kung may problema man. Ipanalangin natin kay Lord kung may problema man. Napakahalaga po yun. Kasi po ay darating ang panahon, opo, tayo po ay mamamatay. At ang masakit po doon, pag namatay tayo, huhukuman ka agad. Paano ba yun, Pastor? Kaya nga po, hindi po totoo na kapag namatay ang isang tao, naglalakbay pa yung kaluluwa. Kaya lang po, kaya kung nanonood po kayo at nakapokus kayo sa sanlibutan, sa TV, di ba, yung babae namatay, mapupunta yung kanyang kaluluwa sa lalaki, di ba? Parang nagkabaligtad, yung lalaki, yung babae. Tapos, di ba, meron ganon. Tapos, bumabalik. So, ganyan po ang laging di ba, napapanood sa TV. May namatay, tapos yung namatay na yon ay sasalin yung kanilang, parang may incarnation. Alam po ba yan, naniwala sa incarnation ng mga Indian, di ba? So, yung po, yung mga Buddhist na ang kaluluwa daw ng tao ay pumunta sa hayop. Kaya nga po sa India, mayroong daga pa silang unggoy, kung ano-ano, may ahas, ang dami. Pati tae ng baka doon ay sinasamba, di ba? So, kaya lang, praise the Lord, purihin ng Panginoon. Kahit sa India po, marami ng born again. Kahit na bawal po sa kanilang Bible, maraming born again din po doon. At napakalaga, ayan, kung tayo po ay nabubuhay ngayon, lagi po natin balikan yan. Itinakda na sa atin ang mamatay. Mamatay sa laman po. Lahat tayo mamamatay. Kaya lang kung nakatakda ka mamatay, anong gagawin mo kung sakali? Anong gagawin mo sa bawat araw? Di ba? Siyempre sasamantalahin mo kung ano yung dapat mong gawin, di ba? Kaya nga yung iba, dahil wala nga pagkaalam sa Biblia, sinasamantala niya yung sarap ng buhay sa mundong ito. Kahit na minsan masama na ang kanilang ginagawa. Di ba? Kaya yung katwiran ng iba, ewan ko po, may katwiran kayong ganito nung una. Ang sabi, marami ko nakausap, lalo na yung matatanda, alam nyo, kung saan ka masaya, doon ka, di ba? Habang nabubuhay ka, yung lahat ng masarap, masaya, tamasahin mo, di ba? Pero sabi sa mga aklat ng mga ngaral, okay, alalahanin mo ang Diyos sa panahon na yung kabataan. Tamasahin mo yung mga pinagpagalan mo. Di ba? Sabi, uminom ka at kumain, di ba?
At magpakaligaya ka, di ba? Sabi nga sa Aklat ng Mga Ngaral, dahil sinabi ni Solomon doon, kasi walang kwenta ang buhay. Ang lahat ng bagay walang kwenta. Bakit po? Dito lang yan eh. Pag namatay ka, haharap ka sa Diyos, huhukuman ka. At pagharap mo sa harapan ng Diyos, huhukuman ka. So, ano kaya ihahatol sa iyo? Tingnan mo yung katabi mo. Ano kaya ihahatol sa iyo ni Lord? Purihin ang Panginoon kasi po naniniwala po ako dahil naintindihan niyo yung pagtanggap sa Panginoon, kung ano yung mabuting balita, unang-una po yan. Kaya sa mga baguhan, napakahalaga po, paulit-ulit, nasasabi ko doon sa mga teachers, sa amin po sa grupo, kung maaari po, maintindihan natin, paunawa natin, paulit-ulit na tanungin natin sila, naintindihan ba na ikaw ay ligtas na ikaw ay iniligtas na ng Panginoon. May buhay na walang ka na, buhay ka pa, meron ka ng kaligtasan. Dahil pag namatay na ang isang tao, wala na po tayong pag-asa. Kaya nga po, pag ako po ay tinatawag sa mga namatayan, tapos ay, Pastor, pwede ba ipag-pray mo kami? Dahil hindi man mananampalataya sila, parang kasi alam lang, Pastor, ako. Sabi ko, hindi po kami nagpe-pray sa patay. Hindi ko po pinagpe-pray yung patay. Kasi patay na po siya. Ang pinagpe-pray po namin yung naiwanan. Hindi po kami nagpe-pray. Minsan meron kaming reunion ng aking batch sa high school. Dahil alam nila, so marami kaming pastor doon, mga kabatch ko. Tapos sabi nga nilapitan ako, Pastor, baka pwede ka mag-pray doon sa mga namatay nating kaklase. Sabi ko, sister, pasensya ka na eh. Kasi hindi ako nagpe-pray sa mesa patay. Dahil ang patay, hinukuman na yan. Okay? Kung maalala nyo yung Lucas 16, so hindi po pag-aalala yung si Lazaro at yung mayaman, di ba? Nung mamatay yung mayaman, sabi nga, nung magising siya, nakita niya na nandun siya, naghihirap niya siya sa lugar ng Hades at may apoy. At nakita yung si Lazaro kasama si Abraham, at si Abraham ay siya po ang tao ng Diyos. May takot sa Diyos. Kaya nasa piling siya ng Diyos at namamahinga at nandoon si Lazaro. Diba? Naalala po ba niyo yun? Kung di po niya naalala sa mga baguhan, paulit-ulit ituro po natin. Kasi sayang po at yung ba'y kinuwento ni Jesus Christ para bulahin tayo. Totoo yung kaluluwa ng tao nakakabalik. Yan ay nagmamahinga muna at habang di pa pumunta sa langit hanggang hindi na nagagawa yung kanyang misyon. Diba? May mission pa, di ba? Pag nagawa na yung mission, ay tsaka pala siya akit sa langit, hindi po totoo yan. Yan ay katahalan ng isip ng tao. Kaya nga po nakasulat, ulitin ko po, tinakda sa iyo, personal natin, sa iyo, sa akin, na mamamatay minsan lang. Pagkatapos ay hukuman tayo. Pag hinukuman na po, alam niyo pagagawin ng paghuhukom ng Panginoon? Paghihiwalayin po tayo. Yung para sa Kanya, isasama niya. Yung hindi sa Kanya, ihiwalay niya. At yun ang parurusahan. So, simple lang po. Ano ka bang kulay? Diba? Pwede ba yung puti, isasama doon sa decolor? Diba? Matthew chapter 25, yung kambing at tupa, pinaghiwalay. Pinangalanan, yung kambing, iyon ang mga taong mga kasalanan. At yung tupa, ito yung tupa. Mananampalataya ng Diyos. Ano ka ba, tupa o kambing? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman yan, pogi eh, di ba? Ang ganda, di ba? Hindi pwede maging kambing eh, di ba? Pero Lord, sana tulungan mo po kami. Bawat isa amin, ibuksan mo, O Diyos. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, maintindihan ang lahat ng bagay. Pangalawa kasi po, napakalaga yung mamamatay ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan. Totoo po yan. Kung hindi po nagkasala si Eva at Adan, tandaan po nyo, yung kwento po na sabi niya, tao, makakain nyo ang lahat ng bungang kahoy sa garden na Eden, di ba? Sa garden na ito. Maliban na lang sa bunga ng punong kahoy sa gitna nito na nagbudulot ng kaalaman sa mabuti at masama. Pag kinain nyo ito, mamamatay kayo. Actually, nung kumain sila, hindi namatay. Hindi po lason yun. Kundi, nagkaroon po ng hatol sa kanila ng kamatayan sa laman.
Nagkaroon na po ng hangganan ng buhay nila dito sa lupa. At bunga po ng kasalanan nila, nilayo sila sa piling ng Diyos. Dahil nakasalanan na ang tao, kaya si Eva at si Adan, pinalayas na sa Garden of Eden. Dahil nandoon ang Diyos. Titingnan nyo, nandoon ang Diyos. Di ba? Garden niya yun eh. Hindi na pinapasok doon. Pinabantayan. Sa anghel na mayroong tabak na hindi pwedeng pumasok doon muli sila Eva at Adan, ang mga tao. Dahil sila nagkasala na. So matutal, ang kasalanan na naging dahilan ng pagkalayo ng Diyos at ng tao. Sino sa inyo ngayon ang walang kasalanan? Taas ang kamay! Bigyan ko ng bahay at lupa. 1 milyon. Di ba? Siguro trilyon na bigay sa iyo, hindi mo pwede itaas ang kamay mo. Lahat tayo makasalanan. Bakit? Galing tayo kay Eva at Adan eh. So, kung ganun pala, dapat, di ba? Dapat maging maayos na tayo sa harapan ng Diyos. Maging tapat na tayo sa sarili natin. Mamamatay rin ako eh. Tatanda ako. Di ba? Magkakasakit din ako. Bakit po? Di ba ang pastor sabi ng Biblia, ang sakit galing sa demonyo? Hindi po si Haring David nga, hindi ba? Giniginaw siya, di ba? Nakakita na po kayo ng matatanda. Kahit tanghalin tapat makatirik ang araw nakapangginaw. Di ba? Kasi po mahina na yung kanilang mga balat. Kaya nga po, intindihin nyo na lang yung po kami mga matatanda. Minsan po, merong, di ba? Merong pong, kaya yung lolo ko po di ba? Minsan, ganun po. Wala kayo sa lolo ko. Yung lolo ko, kain lang Kain kami. Apo, maglatag ka na, tutulog na tayo. Tanghalin tapat, kakain lang. Di ba? So, bagamat ang lolo ko po ay may lahi po kami mahaba ang buhay. Amen. Ang lolo ko, isang lolo ko sa father side, 96 nung mamatay siya. Ang lolo ko po sa mother side, 94 nung mamatay siya. Amen. Ang haba ng buhay, no? Hindi ko alam kung mamamana ko yun. Okay. Amen. Pero ang alam ko lang, at nakahanda ako, kailan man ako kuhanin ni Lord, masaya ako. Bakit po? Kasi po, kayo po ang kasiyahan namin. Ang maging kasiyahan po natin ay meron po tayong taong napatulungan. Nakatulong nga po ba talaga? Sikapin po natin makagawa tayo ng mabuti, sabi nga sa Biblia, habang may panahon. Lalo na malapit nang dumating ang Panginoon. Romans chapter 5, pinatotohanan ninyo yung ating kwento sa paglalang. Romans chapter 5, ayan po. Romans chapter 5, buksan po natin, Romans chapter 5, verse 12. Para maintindihan po natin, ang paglikha ng Diyos sa tao ay meron talagang mga pangyayari na dapat unawain natin. At ito po'y dali natin sa ating kaisipan, sa ating puso, para mapanuto po tayo, upang mapanuto tayo at mapagpasihan natin kung ano po ang dapat nating gagawin. Kasi po, hindi dapat tayo nangangapa o nakikiayon sa mundong ito na kung ano ang masaya, kahit na labag sa kalooban ng Diyos, gagawin natin. Hindi po yan totoo. At mapapaglabanan natin ang maraming bagay kung alam natin ang ganito po. Ganitong mga salita na nakasulat sa Biblia. May hangganan na itinakda ang Diyos para sa atin. So, hindi tayo dapat lumabag po at lumagpas doon sa hangganan ngayon. Okay, ay sabi dito, verse 12, 5:12, sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nakasala. So, yun po ang kamatayan sa laman. Hindi po yun papunta sa impyerno. Ang pupunta sa impyerno, alam po ba nyo, ang pagpunta po sa impyerno ay sa New Testament ay yung hindi ka manampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga po merong Jesus Christ na namatay sa krus, siya po ang tumbo sa ating kasalanan. Kaya yun lang dapat maintindihan natin. So, kung ganun po, pag-ingatan natin sarili.
Sana maging productive po tayo. Marami tayong magawa. Kaya nga minsan, di ba, may binibigyan ng award sa kumpanya kasi nakapokus siya, di ba? Makakita ko na isang matanda na naging head ko sa maintenance. Talagang totally doon siya nakatira sa kumpanya. Minsan ay sabi nga niya, pagka araw ng Monday, tatawagin niya ako. Naka-paging ako sa buong kumpanya. Sabi niya, paging Ray Santos, proceed to maintenance department. Punta ako doon, pagdating ko doon sa amo ko, doon sa head namin. Ganyan, nakasimangot siya, tapos nakatingin sa akin. Ray, bakit hindi pumasok ng araw ng linggo? Kahapon. Kasi as a foreman ako, foreman po ako ng isang ng maintenance. Kailangan ko po, Sunday, magbubukas kami ng makina. Yun po ang time para mag-repair kami ng makina. Ang ginagawa ko lang po, nagbibigay ako ng instructions sa mga tauhan ko. So, hindi po taga ako pumapasok. Ay sabi ko, may gawain po kasi kami. Sabi niya, wala akong pakialam sa gawain niyo. Ganyan po, galit sa akin yan. Natandaan ko, madalas yan. Laging ganon. Paulit-ulit lang. Hindi niya ako kikibuin. Lunes, Martes, Miyerkules. Pagdating ng Webes, kikibuin na ako niyan. Bakit kanyo? Kasi po, yung hindi ko nagawa ng linggo, ginagawa ko na may katapatan ng Lunes hanggang Sabado. Tumatakbo ang production ng maayos. Hindi rin po dahil sa marunong ako. Kasi lahat po ng ginagawa ko, pinagpipray ko. Amen? Kaya yung pagsikat, yung marunong ka, pwede kang maging makilala ka eh. Pero yung kahit hindi ka marunong, sabi nga yung pogi ka, di ba? Sino nakakalaman pogi? Sabi mo sa katabi mo, pogi ka. Kahit babae ka, pogi ka. Ayan, di ba? Power, ano mga kahulugan na? Nakalimutan ko tuloy. Power of God inside. Di ba? Power of God inside. Pogi ka. Sabi mo, kahit babae ka, pogi ka. Yeah? Kasi kasama mo si Lord. Pangalawa, tinakda na ang araw ng paghuhukom. Yun nga po. Tinakda na ang araw ng paghuhukom. Kaya nga po yun ang sinabi. At gagawin niya ito sa pamagitan ni Jesus Christ. So, may paghuhukom po. At ang huhukuman ay lahat na ng tao. Kaya nga ngayon, maging maingat po tayo. Kasi nga po, yung panahon natin ito, ay inaangkin natin. Ang dami, inaangkin na. Malapit na dumating ang Panginoon. Pero walang ginagawa. Minsan ganun pa rin. Ganun pa rin ang ugali, ganun pa rin ang sinasabi, ganun pa rin ang ginagawa. Mga kapatid, hindi po yun ang hinahanap ng Diyos na maniwala ka lang. Hindi po yung, kasi yung faith, sabi nga sa Santiago, chapter 2, verse 17, sabi nga nun, ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Tapos tinanong nga doon, sabi nga ng Santiago, mawaliligtas ba kayo ng pananampalatayang walang kalakip na gawa? Di ba nagtanong si Santiago doon? Basahin nyo. Maililigtas ba siya ng pananampalatayang walang kalakip na gawa? Anong sinasabi sa atin ng Biblia? Ang ibig sabihin, kung nananampalataya ka, dapat may ginagawa tayo. Anong ginagawa natin? Dapat naglilingkod tayo kay Lord. Paano paglingkod kay Lord? Nagbabasa ka ng Bible, nananalain ka, at dumadalo ka sa gawain, at pinagpapahalagan mo ang gawain. Kasi kung hindi ka natin ang gawain, saan ka pupunta? Kung pinunta ka sa mall, doon ka naglilingkod kay mall. Amen? Kaya nga sabi nga ng Matthew chapter 10, di ba? Ang umibig sa ina, sa anak, na higit kayo sa akin, o manugang man, o kahit sino ang kasambahay niya, o ang umibig na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Di ba? Tingnan nyo. So, kaya nga po, balansin po natin. Hindi ko mo, mabuti ang Diyos, nasa biyaya tayo, maliligtas tayong lahat. Pero kung ikaw po ay mula nung ikaw makakilala sa Panginoon ngayon, wala kang paglilingkod kay Lord. Hindi ka nagbabasa ng Bible at tuwing Sunday ka lang po nananalangin at nagbabasa ng Bible, nakikinig dahil mayroon nakapapakinggan. May nagtuturo. So, lahat ay hindi nananampalataya sa anak ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo, ay parurusahan. So, itinakda na po ang paghukom. Pero ito po ay mabuting balita. John chapter 3, verse 18. Buksan po niyo yung Bible.
ilista po nyo, ulit-ulit po, napakahalagang sabihin natin to sa ating kapwa-tao na hinatulan na ang mga tao kung saan siya mapupunta, buhay pa siya. Malalaman mo na kung saan ka mapupunta. Totoo ba yung pastor? Kung ikaw po ay naniniwala sa Biblia, maniniwala sa Biblia na sinabi po dito, sabi dito sa verse 18, ang sabi po dito, siguro simulan natin sa 16 para maganda. Ma-remind po tayo doon sa puso ng Biblia. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito na po ang sagot. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, sa anak kay Jesus Christ. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, kay Jesus Christ. Verse 36, sa bandang huli, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na wala hanggan, ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. May paghuhukom. Pag ikaw ay namatay, hukuman ka na. Paano ka hukuman? Mananampalataya ka ba o hindi? Yun ang unang tanong. At hindi naman pwede tayo magsimulan sa Diyos eh. Pagharap natin sa Diyos, alam niya ang puso natin. Kaya automatic, ikaw dapat ang magpasya. Dapat ikaw po sa sarili mo ang magpasya. Dapat po, habang may panahon, ikaw ngayon ang pumili. At kung ano pipiliin mo, kamatayan o buhay. Pagpapala o pagpaparusa. Ulitin ko po, sabi dito, ang hinatulan na ng parusa, hindi na hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ngunit hinatulan na. Hinatulan na. Past tense po yan. Hinatulan na ang hindi na nampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Pastor, na nampalataya ako kay Jesus Christ. Ang dami po nagsasabing ganyan. Ang dami kong, ang ginagawa ko po ganito. Sabi ko, Nay, Tay, o Mami, o kung sino man yung kaharap ko, binabalikan ko sila ng tanong. Di ngayon, alam mo, ligtas ka na. Tapos mahinto siya. Hindi ko sigurado, hindi ko ano. Kaya po yun ang pagkakataon natin. Sa lahat ng pinupuntahan ko, yan po ang binabaksak kong tanong. Ligtas ka na ba? Siyempre, hindi naman matigas yung aking tanong. Tinatanong ko sana, napalataya po ba kayo kay Jesus Christ? Tinanggap ko ba niyo si Jesus Christ? Hindi ba? Sabihin, di ba? Lahat naman tao, tinanggap ko na, nampalataya ako. Pero pag tinanong ko siya, di ngayon po, alam niyo, ligtas ka na. Alam niyo, mapupunta kayo sa langit. Madalas mong mihinto. Titingin titingnan mo kung anong titingnan. Nag-iisip, di ba humihinto? Tapos sasabihin niya, hindi ko sigurado. Madalas hindi niya sasabihin hindi niya alam. At yun ang pagkakataon na madalas kong ginagawa. Sinasamantala na ipakilala si Jesus Christ. Kaya nga kaya nyo. Kasi napakasimple. Hindi po ako mapakarunong na tao. Hindi po ako mahusay na tao. Tatandaan nyo, kung ako man po ay nakilala sa maraming bagay, hindi po dahil sa ako. Opo. Ang dami po mga pagbabago sa buhay ko nung ako po ay makakilala sa Panginoon. Kasi pati nga mayor namin, nakakaharap ko eh. Pero nung araw, di ba, pupunta ka kay mayor, hindi makakausap. Di ba? Hindi ka makapunta. Pero ngayon, sila pa yung kakausapin ka, hingi ng prayer, di ba? Marami kayong maranasan. Maaring nagsisimula lang kayo sa mga baguhan, magpatuloy lang po kayo. Pero, hindi po smooth. Marami ding i-allow ng God ng mga problema. Kaya nga po, lahat na yun ay tinakdahan ng Diyos. Kaya yung paghuhukom, sa paghuhukom, ang titingnan po dyan ay yung ating mga ginawa. Hindi tayo maligtas sa ating mga gawa.
Pero ang titingnan po at hahatulan sa ating mga manampalataya yung ating ginawa. Ito ba'y kabutihan o kasamaan? Meron ba tayong pagkakataon na minsan nakadalaw sa may sakit, nag-pray? Meron bang pagkakataon na marami kang biyayang natanggap ay meron kang natulungan? Maaaring mahal mo sa buhay o lalo na sa kapatiran. Kasi yan ang utos ng Diyos. Tandaan po niyo, kapag tayo po ay totoong maka-Diyos, hindi mo mapabayaan yung iyong pamilya. Yung iyong anak, kung ikaw ay may anak, hindi mo mapabayaan ang iyong asawa. Hindi mo mapabayaan kung ikaw ay anak, hindi mo mapabayaan ang mga magulang mo eh. Hanggang sa tumanda sila, makakayanan mo silang alagaan. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Amen? Iyon po yung hahatol sa atin. Mananampalataya ka, bakit pinabayaan mo nanay mo? May sakit, gagapang-gapang, hindi mo inaalagaan. Tapos binubulyawan mo pa. Di ba? Kaya mga kabataan, tandaan nyo, may pangako ang Diyos. Ephesians chapter 5, di ba? Sabi niya, 6, sabi niya, mga anak, di ba? Igalang niyo ang inyong ama't ina para umaba ang inyong buhay at kayo magtagumpay. May pangako. Paano, pastor, kung may masama ang mga magulang ko? Ang sabi ng Biblia, balansin natin, wag mong panatiliin sa puso mo ang galit, magpatawad ka. At antayin mo kung ano ang gagawin sa iyo ni Lord. Wag mo ipilit yung gusto mo. Ulitin ko po, bunga tayo, lahat tayo bunga ng mga problema nang dumating mula pa kay Eva at Adan. Kaya marami sa atin nagpapatayan. Ang ngayon may gera. Bakit nagigera? Pare-paresan tayong tao. Di ba masasaktan? Di ba nila naisip? May mapuputulan ng paa pag sumabog yung bomba, ang daming namatay. Hindi ba? Ang daming nawawasak ang katawan, napuputulan ng kamay. Hindi ba nila naisip yun? Po. Bakit po? Dahil sa kasalanan po. Pagiging makasarili. Pagiging sakim. Alam mo yung mga makasarili? Puro sarili lang niya. Walang paglilingkod. Di ba? Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako. Basta ako. Di ba? At yung mga tao daw po naman hindi sigurado sa buhay. Yan po yung mga metikaloso, mapaghanap. Pero pag ikaw ay resolved na, yung pag ikaw solved na doon sa ligtas na ako at naniwala kay Jesus Christ, alam po ba nyo, hindi ka magiging maramot eh. Opo, hindi ka magiging maramot sa maraming bagay. Maibibigay mo ang maraming bagay sa kapwa mo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi isipin mo, naanin ko ba yung pera? Kung mamatay naman ako, hindi ko madala yan. Di ba nakasulat sa Bible? Sino sa inyo dito, ang umalis dito? Di ba sabi sa 1 Timoteo chapter 6, di ba? Kung paano kayong dumating dito sa lupa na hubad, alis din kayong walang dala. Di ba? So kung yun ay nakalagay sa utak mo, di ba? May pera ka ngayon, nanghihingi ng tulong, di tulungan mo. Nabayaran, hindi ako mabayaran yan. Bahala na si Lord. At least, naipa-utang ka. Di ba? Nandiyan po ba kayo? Hello? Nandiyan po ba kayo? Hello? Ayan. Pastor, tuloy na mo. Uwi na ko eh. Yeah. So, mga kapatid, kasi po, ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Minsan po kasi ganito. Minsan ganito po ang nangyayari. Maraming mga tao gumagawa ng kasalanan. Hindi tumutulong, nagkakaproblema, po. Ang ginagawa niya, ang tendency niya, sinusunod naman ng salita ng Diyos. Halimbawa, may kaaway, nakikipagbati na lang, halimbawa, kapatiran, nakikipagbati naman siya. Pero nakakalimutan, yung paghingi ng tawad. Iyon po ang napakahalaga. Bago po tayo dumako doon sa repentance, buksan po natin yung 2 Tesalonica. Pakikita ko po sa inyo. Ayan po. 1 Tesalonica chapter 1. Thessalonica chapter 1 verse verse 8. Tama ba ako?
Okay. Unto sa verse 8. Apo. Sabi dito, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng Diyos, parurusahan ng lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ay, ayan po. So makita po natin, parurusahan ng Diyos, sigurado. Yung sa paghukom, kaya nga yung paghukom, hindi lang po yung namatay tayo, pupunta tayo sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, may dalawang bagay, may dalawang lugar na pwede nating mapuntahan. Sa kaparusahan na pagkawali sa Diyos, at ang mapupunta doon ay hindi na nampaltaya, hindi na niwala sa mabuting balita, at hindi sumunod sa Panginoon. Kaya nga po ngayon, yung pagsunod natin sa Panginoon, yan po ang mahalaga. Ngayon, ikaw ay manampalataya, humihinto ka. Ang mahalaga po sa Panginoon ay ngayon. Huwag mong isipin na, madami na akong nagawa, marami na akong naakay. E paano kung dumating ang Panginoon 2030 pa, 2050? Ang sabihin, mamamahinga ka na lang ngayon. Hello? Paano yung mga tao ngayon lumalaki at mga bata ngayon na mura ng mura at kung ano-ano ginagawa, di ba? Paano sila? Dahil ang pangangaral sa salita ng Diyos ay hindi dapat maputol. At ang magpapatuloy po niyan ay tayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang magpapatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos. Paano po yon? Alam po ba nyo, paglabas mo dito, natandaan po ba niyo yung Gawa chapter 29? Mabubuksan po yung paglabas nyo dito. Opo, kasi kayo titignan ng mga taong nakapaligid dito, ito galing sa chapel. Tapos pag nakita, kaya sabihin, minsan ganito po, masakit. Di ba kasama niyo yun? Bakit ganun yun? Bakit ganun ang ugali niya? Bakit ganun ang ginagawa niya? Alam po ba niya, masakit po sa aming mga ngaral yun. Hindi namin pwedeng itatuwa, hindi namin kapatid yun. Hindi po. Hindi po. Hindi ko kayo pwedeng itatuwa, nagkamali kayo, sabihin niya, hindi ko kapatid yun. Hindi po. Kahit ang Diyos, hindi ka kagad itatakwil. Kailangan ang hirap po na umabante ang Word of God dahil nababarahan ang ating ginagawa. Pero hindi ko sinasabing mapupunta ka sa impyerno. Hindi po. Maging maingat po tayo sa ating sinasabi at ginagawa. May rapture. Sa paghuhukom po, kasi meron pong paghuhukom, ang inisip kasi ng paghuhukom ng iba, yung gugunawin ng mundo, parurusahan, mangyayari po yan, tutupukin ng mundong ito, parurusahan ng lahat, hindi kumikilala sa Panginoon. Pero may magandang balita. Kasi po sabi sa 1 Thessalonica, chapter 4, ang sabi po doon napakahalaga, yung pong sinabi ng Bible, merong rapture. At yung rapture pong ito, tugon po doon sa pahayag 3 Gs. Yung sinabi po, dahil ikaw ay nanatili na sumusunod, ayan po, sa pagtitiis, ayan po, naging matyaga ka, ayan po, naging matyaga ka saan? Paghihintay, pagsunod, pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka na-compromise. Dahil uso ngayon, kailangan ng uso ngayon, may tato, makipagtato. Minsan may nag-text sa akin, Pastor, saan ba makikita yung pagtatato? Ay sinusumpa ng Diyos. Paano, Pastor, kung may tato na siya? Kung nakatato siya, nakakilala sa Panginoon, hindi naman yung tato ang napunta sa langit Pero kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon at biglang nagpatato ka, isipin mo, Brad, malayo po yan sa Biblia. Ba't ka magpapatato? Meron ka ng krisis sa puso. Ngayon, kung may nakakilala ka sa Panginoon, may tato ka, wala kang problema, welcome ka sa church. Kahit punong-puno ka ng tato dito, ngayon ka lang na born again, okay lang. Kay Lord. Pero kung ikaw ay mananampalataya na magpapatato ka dahil trend ngayon di ba? Uso ngayon yan Hindi po, nagkakamali tayo. Kinasusuklaman ng Diyos. Kasi anak ka na ng Diyos ngayon. Ligtas ka na. Kaya nga yung araw ng paghuhukom, doon po tayo magkakamali. Baka pag araw ng paghuhukom, sana yung rapture na sinasabi, ito po ay pagdagit. Kaya nga po, ito po ang sabi. Pagdating daw po doon sa pahayag chapter 10, pagdating ng pagsubok sa lahat ng tao, iingatan kita dahil ikaw ay naging tapat at ikaw ay nagtiis, naging matyaga. Kaya nga po ang sabi dito, ay sabi sa 1 Thessalonica chapter 4, ayan po. Sorry. Okay, sabi po dito, ayan. 1 Thessalonica chapter 4, verse 15. Na kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na
15 po. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay baba mula sa langit na sumisigaw. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay matitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakilanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Mga kapatid, merong pagdagit. Halimbawa, ako po yung namatay na ngayon. Wala pang darating ang Panginoon 2050 pa. 2050, itong katawang itong namatay, nabubulok ito yung aking laman, yung dugo at laman. Walang dugo at laman na pwedeng mapunta sa langit. Pero yung buto po, yun ang natitira, di ba? At yan daw po ay lalagyan ng bagong katawan, babaguhin. Nakalagay po yan sa 1 Corinto chapter 15. Bubuhayin muna at kukuhanin. Ngayon ba't kukuhanin? Kasi po, yung Antikristo po, hindi siya lalabas at hindi siya makapaghari hanggang nandito ang pumipigil. Dahil doon sa 2 Thessalonica, sabi doon, ang pumipigil doon ay ang iglesia. O ang Holy Spirit o ang iglesia at ang iglesia. Bakit po? Kasi po ang iglesia po ay, ito po yung pinanahanan ng banal na Espiritu. Kaya nga po mga kapatid, ay ito po yung pinaniniwalaan ng marami. Kaya lang po, ganito po. Maraming katuruan po, nagsasabi, sabay-sabay mangyayari yon. Yung tribulation, yung paghahari ng Antikristo, at saka yung rapture. Merong iba naman kalagitnaan. Kung ano man po yung katotohanan, kasi ginagalang po natin. Kasi po pagdating sa diskusyon sa Biblia, wag po kayo makipag-away, makipagtalo na hindi po natin naunawaan. At naunawaan man natin, hindi dapat tayo makipagtalo sapagkat meron pong kaparaanan ng Diyos kung paano niya ililigtas ang sa Kanya. Kung ikaw ay talagang mananampalataya niya, ililigtas ka niya. Dahil may pangako. Kaya nga ulitin ko, ikaw lang nakakaalam yan. Ang napakahalaga lang ngayon, isipin mo sarili mo, may paghuhukom. Pagdating ng paghuhukom, paghihiwalay ng kambing at tupa. Yung mga tupa ay hinahandol sa mga nampalatayang gumagawa. Kaya sabi nga doon sa Matthew 25, ako'y nagkasakit, dinalaw niyo ako, ako'y nakulong, dinalaw niyo ako sa kulungan, ako'y walang makain, pinakain niyo ako. Pero yung mga kambing, pumunta kayo sa impyerno na hinanda na para sa demonyo. Actually, ang impyerno ay para sa demonyo. Ang mapupunta doon yung mga kambing na sinasabi. Basahin niyo Matthew 25. At kung marami po tayong tanong, kung tayo maraming tanong, tulungan po natin ang ating mga kapatid na may mga tanong. Sa mga nagtuturo, maging handa po tayo sa pagtugon sa kanila. Maging maingat lang po tayo. Huwag tayong maging isang one side lang. Kasi po ang salita ng Diyos, kasi yung rapture, pinag-uusapan po ngayon yan eh. Kaya lang marami na hindi naniniwala sa rapture. Sabay-sabay na daw po yan. Alam kasi po, doon po sa tribulation, paghahari ng Antikristo, may pugutan ng ulo. Paano tayo makapagtago? Halimbawa sa San Pablo, ang daming born again dito. Sa amin, ang daming born again. Di ba? E di pag nandiyan na yung mga sundalo ng Antikristo, di daming nahuhuli at daming pong paputugutan ng ulo. Maliban na lang kung ikaw po ay magdi-deny. Di ba? I-deny mo si Jesus Christ. So kung ito po ang mga bagay na kinakatakutan natin, ang susi lang ngayon, siguraduhin mo mananampalataya ka. Dahil ang kalakasan na para mapagtagumpayan ang pagsubok sa huling panahon ay kailangan po nakaimbak na po sa puso natin. At saka dito. Kasi kung ang salita po kasi ng Diyos, nakasulat lang yan sa Biblia. Pero tandaan po niya, ito po itinabantayan ng Diyos. At yung pananampalataya mo dito, yung po doon po kikilos yung Holy Spirit na narito. Kaya nga sabi ng Pilipos chapter 2, verse 13, ang Diyos ang gumagawa para tayo magnais
at gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. Magnais ng kalooban ng Diyos. Magnais at gumawa. Hindi po makakikilos ang Holy Spirit kung tayo po hindi nakapokus doon sa paghuhukom sa Panginoon. Yung paghuhukom, hindi po nakakatakot. Kasi ang pupunta po sa paghuhukom, yung pong hatol na tayo po ay mapupunta na sa piling ng Diyos. Bakit ayaw ba ng paghuhukom? Sino sa inyo ayaw ng paghuhukom? Kasi sa paghuhukom, doon po tayo kukupin ng Diyos. Namatay ka, namanapal tayo, bubuhayin ka. So, ilagay niyo sa inyong isip, mga kapatid, na ngayon, kulang pa tayo nagagawa. Pero dahil si Jesus sa puso natin, yan ang pangalagaan nyo. Kaya kayo nalulungkot ngayon, kaya hindi mapanuta ang buhay nyo ngayon, kaya nahihirapan kayo magpasa sa buhay nyo. Alam nyo, hindi makakilos ang Holy Spirit. Kasi maaaring may panghinayang ka, may pagnanasa ka sa sarili mo, meron kang kasalanang hindi hiningi ng tawad, ayaw mong patawad, ayaw mong tumanggap, ayaw mong umunawa. Yan po kasi ang pipigil sa tao. Pag hindi ka marunong umunawa, mahirap. Magkakahiwalay-walay po tayo. Yan po ang katangian ng Diyos at siya ay nasa atin na. Kaya hindi mahirap tanggapin ang isang taong mahirap tanggapin kung si Kristo ay nasa puso mo na. Mahirap mangaral doon sa mga adik. Doon sa araw-araw nagiinuman. Kaya pumunta na, hanggang kailan tayo tutulong sa mga taong ito? Hanggang tayo nabubuhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tumulong. Kasi hindi naman ako Diyos. At yan tinuturo ko sa mga kasamahan ko. Kaya nga tayo sa huli, kaya napakahalaga po repentance o pagsisisi. Kasi po doon sa ating text, sabi nga doon, kaya ngayon, sabi nga, itinakda ng Diyos na tayo po magsisi at talikuran ng kasalanan. Kasi po may paghuhukom. Kaya nga po, kailangan po natin na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Tulungan po natin ang ating sarili. Ang pagpunta sa langit ay hindi po yung dahil marami lang tayong ginawa. Kundi una, sa dami ng ating ginawa, tiyak na marami rin po tayong pagkukulang. Ang tanong lang, humingi na ba tayo ng tawad? Paano ba tayo hingi ng tawad? Hindi po yung halimbawa nakasira kayong magkapatid o may kaaway ka. Dahil Kristiyano ka, naisip mo, ayaw ng Diyos, gusto niya makipagkasundo ka. Ang tanong, nagrepent ka ba kay Lord? Kailangan pa ba, Pastor, yun? Sinunod ko na yung kalooban ng Diyos, pinuntahan ko sa bahay, nakipagkasundo ako. Magkakamali po tayo. Hindi mo ba alam na iniisip mo pa lang, gagawin mo pa lang na masama, nakasala ka na kay Lord? Nandito na eh. 1 linggo na, 2 araw na, 3 araw na, 6 na araw na, 1 linggo na, 1 buwan na. Di ba? Tapos ngayon, nagising ka, gusto ng Lord, makipagkasundo ako. O nakipagkasundo ka ngayon, ang tanong, humingi ka ba ng tawad kay Lord? Kaya po sa counseling, lahat ang pumunta sa akin, ito po ang ginagawa ko. Humingi ka na ba ng tawad kay Lord? Alam ba, nagkaroon ka ng pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay laban sa pananampalataya. Ngayon, nag-aalinlangan ka, nakagawa ng kasalanan sa kapatid, humingi ka ng tawad sa kapatid, ang tanong, humingi ka ba ng tawad kay Lord? Kasi parang triangle yan, di ba? Triangle. Si Jesus Christ laging nasa sentro ng buhay natin. Di ba? Sa relasyon natin, dahil na rin nakasentro. At kung kayong dalawa ay nakasira, doon pa lang sa simula na ikaw ay nag-isip na magkasira kayo at gumawa ka ng pagkasira nyo, nakasala ka na kay Lord. Ganun po ang ginagawa ko. Kaya kapag masama ang loob ko, pinagpipray ko ang sarili ko, Lord, patawarin mo ako. Hindi ko sinasabing tama siya. Mali siya, kaya sumama ang loob ko. Pero yung pagkasama ko ng loob sa Kanya, kahit siya'y mali, ayaw ni Lord. Nako nyo. Kaya marami po sa atin, paulit-ulit ang problema, hindi po ma-resolve. Kasi hindi humingi ng tawad kay Lord. Kaya sabi niya, ito na naman. Bakit ganon? Kung talaga nagpatawad ka. Kasi hindi ka humingi ng tawad kay Lord. Kaya marami pong dumating sa akin na nagpapakansel, ganun po ang ginagawa ko. Alam po mo nyo,
purihin ang Panginoon kasi po maraming himala pagkatapos na nangyayari. Kaya nga po ako'y natutuwa dahil kahit pa paano binigyan ako ng karunungan na yun. Kasi tinignan ko muna ang aking sarili. Pinag-aralan ko ang aking sarili. Yung lang ako mag-isip ng masama sa inyo. Kaya mga kapatid, pagpasensahan lang po nyo ako, okay na, matigas magsalita. Pero tandaan nyo, wala akong sama ng loob sa inyo. Kahit po ako ipagtawanan nyo, okay lang. Pero sabi ko sa inyo, nasasaktan din naman ako. Amen. Ganun lang naman yon. Pero masasabi ko sa inyo, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa inyo. Dahil ayaw ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, pinatawad na kita, sabihin mo, bakit may kasalanan pa siya? Kasi kung minsan, di ba, isang linggo, hindi magbabati, sama ng loob. Sabi nga ng Biblia, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Di mula nung ikaw kung 5 araw ka nakakasala kay Lord. Nakapagkasundo ka ngayon, kay Lord ba, humingi ka ng tawad? Mali. Hindi ka pala humingi ng tawad kay Lord Kaya nga, mauulit na naman yan. Ito na naman kami. Hindi naman pala siya nagbago, humingi na ako ng tawad Diba? Ngayon, iniisip mo pa lang yan. Lumalala na yung kasalanan. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 9, ay huwag nating sadyain yung paggawa ng kasalanan. Yung matapos makilala si Jesus Christ, tapos sasadyain mo pa. Sabi, wala nang hain. Alam mo, sasadyain, ito po yung napakabigat ito. Kapag hindi ka natuto magsisi ng kasalanan mo, baka yung kasalanan iyan magugat at yan ay mamunga. Magbubunga ng kamatayan na pagkalayo sa Diyos. Pwede ka mananampalataya, hindi nawawala ang kaligtasan. Sabi ng Biblia, hindi po yan nawawala. Pero pwede ikaw ay mapahamak sa kapasyahan mo kung ikaw po ay merong apostasy o pagtalikod. Hindi ka magpatawad hanggang sa bandang huli. Alis ako sa church. Tapos pagkata sa church, pinakaaway ka rin kasi hindi ka humingi ng tawad kay Lord. Hindi ka pa na-release. Ayan, bandang huli, huminto ka na. Bandang huli, balik ka na sa dati. At ang sabi nga doon sa Biblia, magiging masama ka sa dati. Kasi po, example ko sa inyo, meron po kaming kasamaan, patay na po siya. Lumapit siya sa akin, sabi niya, pag-pray mo ako, umiyak siya. Pero ayaw niya magpasya na bumalik kay Lord. Alam po ba niyo, naging malala po ang kanyang buhay. Umiinom, babae, saka sugal, namatay po siya. Diabetes, patay po siya. At yun po, masasabi ko, hindi ko masasabi nga po tayo sa langit. Mananampalataya siya. O nga, umiyak siya sa akin, mingi ng tulong, ng panalangin, pero hindi naman siya nagpasya sa kanyang sarili. Tinalikuran niya at hinarap niya yung inom, bisyo, pati babae. Dati, ang problema lang niya, inom. Naging malala pa. Iyan po ang nakasulat sa Biblia. Pag tinalikuran mo ang Diyos na kasama mo ngayon, pwede mo siyang kasama, pwede mo siyang talikuran. Nagasabad na huli, hatulan ka na ng Panginoon. Pero hindi po natin tinuturong ang ating kasalanan. Pag tayo nakagawa ng kasalanan kagad, wala na tayong buhay na walang ganun. Hindi po ganoon. Meron pong kasalanang hahantong para sa kaparusahan. At ito po ang pagkakataon na dapat natin gawin. Tumayo po tayong lahat. Ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, magagawa mo po yan kung ikaw po ay babalik kay Lord at makikilala mo kung sino ka. Huwag ka tayo magmamalinis na sabihin natin, nakipagkasundo na ako sa kanya, inayos ko na yung relasyon namin. Pero mga kapatid, ang tamang relasyon natin sa Diyos, naayos mo na ba? Minsan may na-approach po ako na isang tatay. Kasi po ang kanyang anak ay, nung ikasal po siya ay buntis na. Sabi ko sa kanya, Brad, sinabihan mo na ba ang anak mo? Kasi naglilingkod siya sa church. Nakakasama ko po siya sa paglilingkod. Nasabihan mo na ba ang anak mo na magsisi at mingi ng tawad kay Lord? Kasi naituwid naman po naikasal siya, naipanganak na yung bata, na ano. Pero sabi ko, nasabi mo na ba sa kanya humingi ng tawad kay Lord? Para yung pagpapala ng Diyos tuloy-tuloy sa kanya. Kasi nagpakasal naman magkayos Alam pa ba niya pagkatapos mo noon, naging maayos ang kanilang buhay, naging maunlad ang buhay.
Kaya nga po, napakahalaga po. Pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, kailangan lang magsisi tayo. Una kay Lord. Wag muna doon sa kaaway mo. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Matapos ko sila pag-pray, iayos ang paalala sa kanya na ang relasyon niya sa Diyos ay ayusin niya. Pagkatapos na sabi ko, sige, puntahan mo na. Yung kaaway mo, yung problema mo, harapin mo na siya. Maging mga tagumpay po ang lahat ng bagay. Kaya ko po sinishare to sa inyo. Malapit na dumating ang Panginoon, may tinakda ang Diyos. Merong appointed time ang God. Sana makatulong po sa atin yung ganung mga bagay. At ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Siguraduhin natin, maayos ang ating relasyon kay Lord. Kasi kung maayos ang relasyon mo kay Lord, yung mga gulo mo sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo, maayos po yan. At magtatagal yung kaayusan. Dahil inuna natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Kung ikaw ngayon ay may problema, mabigat na problema, hindi mo mapatawad, napakabigat na problema, hindi mo mapatawad na kasalanan, nagawa, naranasan mo, maaaring sa mahal mo sa buhay. Alam mo kapatid, kahit nariyan pa rin yung kasalanan o yung gumawa ng kasalanan sa iyo, palalayain ka ng Panginoon. At gagawa siya sa buhay mo at sa buhay ng taong iyon. Isuko mo lang ito sa Diyos. At ang taong iyon na nakasakit sa iyo, sino man siya, makakatulong po yun para ang Diyos gumawa sa buhay ng taong iyon. Sige po, ilapit natin sarili. May panghinayang ba tayo? May mali ba tayong kaisipan o gawa o kapasyahan na hanggang ngayon pinatitigas mo? Pero ayaw ni Lord. Humingi tayo ng tawad. Patulong tayo sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Amang banal, maraming salamat po. Salamat po, Diyos, sa mga biyayang tinatanggap po namin. Biyaya yung pagkaunawa sa iyong salita. Tulad ng aming napag-aralan ngayon, itinakda mo ang lahat ng panahon, ang paghuhukom. At sa paghuhukom, merong rapture na tinasabi mo. Para maganap mo ang lahat ng bagay sa paghuhukom hanggang sa kahulihan, Lord, ililigtas mo ang lahat ng mananampalataya sa panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa mundo. Nakikita na po namin, Panginoon, sa panahong ito, O Diyos, sa maraming pagbabago. Lord, tulungan mo po kami na hindi kami malayo sa iyo habang kami ay busy sa maraming bagay. Huwag po kaming malayo ang focus namin sa katotohanan na mayroong nakasulat na paghuhukom, mayroong rapture. Higit sa lahat, ang buhay ng tao ay may hangganan. Lahat kami mamatay at kung ano man yung aming ginawa para sa iyo nang naririto kami sa lupa, ipagsusulit namin ito sa iyo. Pagharap namin sa iyo dyan sa kalangitan. Pero tiyak din tulad ng iyong sinulat, lahat ng hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi tumanggap kay Jesus Christ, hindi sumunod sa kalooban o sa mabuting balita, kalooban ng Diyos, parurusahan at ilalayo mo sila sa iyong piling. Ama, tulungan mo po kami, Panginoon, na ngayon, O Diyos, maging matatag sa kaisipan na kami tinatanggap mo kahit kami makasalanan. At ngayon, bigyan mo kayo ng banal na Espiritu upang makasunod sa iyong kalooban. At dalangin ko po, Ama, anuman ang mga pagkukulang ng bawat isa, Lord, ipaunawa mo sa kanila, O Diyos, Lord, na ito po ay patuloy na meron kang biyaya ng kagalingan. Ang hinahanap mo lang, O Diyos, Panginoon, ay isuko namin ang lahat ng aming kahinaan at problema upang sa bawat araw na dumadaan sa iyong buhay, mabago mo kami. Tulad na yung nais na kami maging banal sa iyong harapan. Katulad ng ginawa mo nung ikaw ay mamatay sa krus, tumigil sa iyong ang dugo, hindi para sa iyo, kundi para sa amin.
Dahil sa aming kasalanan, hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, pero inalay mo ang iyong sarili sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Namatay sa krus, siya ang nagdala ng hirap na dapat kami ang dumanas. At ilayo kami sa tunay na kaparusahan ng kasalanan at nagadagatang apoy ng impyerno. Kaya, O Diyos, salamat po sa katotohanan ito. At dalangin ko po, tulungan mo ang bautista, O Diyos. Hindi lamang kami tumayo, maging matatag sa pananampalataya, kundi magamit mo po kami na maipasa namin to sa mga taong hindi pa nakakasigurado sa kanilang mga buhay. Sapagkat kasama ka namin, hindi maaari, hindi namin magagawa ito, O Diyos. Lamang alisin mo ang lahat ng umahadlang. At kung kami may mga kasalanan pa, maging hayag o hindi, O God, patawarin mo po kami, Panginoon. At dalangin ko po, Ama, na iglesyang ito ipalaguin mo, O Diyos. Mangyari, Ama, na ang lugar na ito gamitin mo lamang. Maging ako, maging sino man ang itatayo mo sa lugar na ito. Lord, gamitin mo lang po kami, O God, upang ang iyong kalooban ay maganap dito sa mundo. Maging ang lahat ng iglesia, lahat ng sambahay-sambahan ng iyong mga anak, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa buong mundo. Lord, nadalain po namin na kami yung pagpalain. Tulad ng ngayon, na malapit ka nang dumating, O Diyos, Lord, maging handa kami. At ang espiritu ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, turuan mo po ang bawat isa. Ama, sa lahat ng nangangailangan po, financially, materially, nangangarap ng magandang buhay, Lord, tulad ng iyong pangako, mangyari sa kanila ang iyong pangako. Higit pa sa aming pangangailangan, pagpapalain mo kami lahat, O Diyos. Mga estudyante po namin, Lord, sa kanilang pagbalik sa face-to-face, ingatan mo sila, gamitin mo sila, at managana po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan, pinansyal at material na bagay, sa karunungan. Pagpalain mo ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga magulang, upang yung provision na kailangan nila ay maibigay po sa kanila. Lord, yung kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay na hindi pa kumikilala sa iyo, Lord, tulad din po ng iyong pangako, habang hindi ka pa dumarating, patuloy ang dalahin po namin, hipuin mo ang mga mahal sa buhay na sila po ay makakilala sa iyo. Ama, maraming salamat. Maraming salamat sa araw na ito. Purihin ka po, O Diyos, at sa lahat ng may mga karamdaman, Lord, anong po ang kanilang karamdaman? Panginoon, kung may trangkaso, sa lahat ng inuubo, O Diyos, sa lahat ng maaaring iba may COVID, maaaring may sakit sa puso, katulad ni Padre Carlito Bellaperte, sa aming mga elderly, saan po sila naroon, o lahat po kami ay iyong pagpalain. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman. Proteksyon mo kami at balutan ng balandugo ng Panginoong Jesus, lalo sa panahong ito, O God. Lord, maraming salamat. Yung mga bagyo, yung mga mega na bagyo, O Diyos, ay nilalayo mo sa amin. Salamat. Ang mga dalangin ng iyong mga anak ay iyong tinutugon. Salamat po. Patuloy mo kaming pagpalain at bigyan mo ng kapayapaan ng aming mundo. Salamat sa nangyayari po doon sa Ukraine na umuurong po ang mga Ruso, bagamat, Panginoon, di pa tapos ang gera. Salamat po sapagkat, Lord, alam po namin yung dalangin ng iyong mga anak sa bawat sulok ng mundo ay yung tinutugon. Gayon din po ang kapayapaan sa iyong bayang Israel, O God. Pagpalay mo ang iyong bayan, lalo po sa panahong ito, O God, na sila po ang tinututukan ng maraming kaaway. Ingatan mo sila at maging ang takbo ng kanilang gobyerno, maging maayos po. Ama, maraming salamat po, maging kami dito sa aming bansa. Salamat po. Maraming salamat, Ama, sa araw ito sa iyong mensahe. Purihin ka po, Diyos. Purihin ay dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you.